Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw uli. So ito yung part 2, no? Napahaba ako doon sa una eh. Kasi ayokong chine-challenge ako ng gano'n na parang hindi ko alam yung sinasabi ko. Anyway, pagpatuloy natin, ano? So ito yung tanong kay FLM din. Shout out Ma'am Brenda Omangayon. Ma'am Lenny Gonzales, na shout out na kita nung nakaraan. Ma'am Linda Capino, hello. Kasi dito merong isang merong isang comment dito. Na-mention ko doon sa unang video yung sinasabi ko si Donsky siya pero hindi niya kino-confirm or dinideny. 'Di ba? So nasa 70% na si Donsky yun. Inuulit ko, kung di si Donsky yun, di mali ako. Siyempre, hindi na maaamin nyo na siya yun, di ba? Oh, Ma'am Herminia Yamazaki, hello. Sir Walter, hello. Sir T-Rex Gaming, inireklamo sa CHR yan, ini-exploit yung Shoke. Ay, Shoke pala. Hindi, alam nyo, ang theory ko, ulitin nga natin yung kay Bimby. Diba? Bims Ghost TV. Punta tayo kay Bims Ghost TV ha. Tungkol do sa Shokoy niya. May theory ako dito kung bakit nakalitaw yung ulo niyan eh. Diba? Asa na ba yun? Yung ulo lang ang nakikita. Alam nyo kung bakit ganyan yan? Bakit naisip ni Bimby yan? Na ibaon yan at yung ulo yung nakalitaw? Ang feeling ko niyan, bitin yung nila. Bitin yung pintura niya, ulo na lang talaga yung na-cover. Wala na siyang pintura. Kaya ang ginawa, binaon ng katawan. Oh, promise. Yun ang naiisip ko na dahilan niyan. Napaka-weird, Napaka-weird. Pwede mo na lang sanang gawin, naghanap kayo ng malalim diyan na nakalitaw lang yung ulo. Total maputik naman yung yung kesa ibaon mo yan ng ganyan. So yun na theory ko diyan, feeling ko ulo na lang yung kinaya ng pintura. 'Di ba? Ulo na lang yung kinaya ng pintura kay ganyan. So patuloy tayo. Bims, next video tikba lang sa gitna ng dagat daw, sabi ni Wilson Tongol. Sabi ni Peter Montano, doon din naman daw sa gitna ng dagat. Total puro kalokohan ng video. Ay, Diyos ko. Tapos si Ma'am Casimira, hello. Ma'am Casimira, hello. Kamusta na? Anong name nito ni Ma'am Casimira? Kashmir Ann Cruz. O yun, ito yung sabi nagdodroga daw si Bimby. Si May Guillermo, hello. Sabi ni Tirso Lagarde, sinira mo ang content ng Ghost Hunter, nakamaskara ka pa, idol. Ano ba, compliment ba yun or ano? Akabwisit yung na Shopee, Shopee free shipping, Shopee free shipping. David Alwin Mendoza, sabing ganon, ay idol bungo, yun din ang red flag sa akin. Bakit natatawa yung vlogger? Mga teaser na po yan ng KMJs kasi malapit ng Halloween. Oo nga, diba? Si Yen Mendoza, hello, kamusta ma'am? Iviors, hello. Hello ma'am, makabenta. Marami na ba ang benta ma'am? Zach Gavin Lyrical TV, hello. Nasaan yung parang comment ni Donsky? Gabi Quick Bite, hello. Alas Mondragon, hello. Chad Alonso, hello po. Danilo Junior Gonzales, hello.
Ma'am Joan Mary Honey de Jesus. Ano name nito? Abril Dubs. Abril Dubs. Hello, Abril Dubs. Ito yung duda ko kasi ang name nitong nitong account na to ay Bungo Bugo TV. 'Di ba? Si Bungo Bugo TV ang sabi. Feeling ko si Donsky kasi Donsky ang tawag ko dito eh. 'Di ba? Sabi gano'n niya, buhay ka pa, may abuloy na sa'yo mga ghost hunters. Sobrang bobo mo mag-reaction, ginagago mo din sarili mo. Sumama ka kasi sa explore nila. Sabi ko gano'n. Sabi ko naman sa'yo, Donsky, humarap ka na kasi sa live. Mamimake sure ko, maiihi ka sa salawal mo sa live. Sabi ko gano'n. Guess, sumama ka sa exploration, wag puro live, alam mo, gago. Baka ikaw maihi sa salawal mo pag sumama ka sa Anong sumama ako sa explanation? So pagpapaliwanag, sasama ako? Alam ko, takot ka sumama sa explanation kasi takot ka puro ka live para papansin ka sa mga ghost hunters. Di taas ang viewers mo, bobo mo, no? Diba? Ba't tataas ang views ko? Diba, kalmado ka lang dapat kung hindi tataas ang views ko. Diba? Relax ka lang, men. Sabi ko ganun, sa aswang black lady, matapang sa tanong duwag. Anong tanong mo mas duwag? Tama, ang dami niya reply, men. Diba? Ang dami reply. Ano ba tanong mo mas duwag? Ayaw mo na sumama sa explanation. Duwag ka na, magnanakaw ka pa, inggit ka lang. Dinamay mo pa si Donsky. Dito, di naman ako si Donsky, halatang bobo ang puta. Hindi ka pala si Donsky. Kasi ilang beses kitang tinatawag na Donsky, hindi ka umaamin, no? So, inamin niya na, formal, si Bungo Bugo TV, ay hindi pala si Donsky. Kahit na galit siya sa akin, habang hinahamon ko siya ng live, hindi siya si Donsky. O nga naman, re-replyan ko nga to. Sabihin ko, hindi ka pala si Donsky. Dahil lang puntaan ko doon sa mismong channel. Tingnan natin. Ito na naman yung Shopee free shipping na inis ako dito eh. Re-replyan ko na lang si hindi si Donsky. Para diba, tinan mo yung mga pang sa akin, yung hindi tataas ang views. Diba, relax lang kayo kung hindi tataas ang views ko. Dapat wala kayong problema, Sir Donsky. Kung sino ka man. Kung hindi ka si Donsky or what. Diba? Sabi ko, hindi ka pala si Donsky. Si Donsky. Bakit mo ako niyayaya? Mo ako niyayaya explore. Ghost hunter ka ba? Ka ba? If hindi, tara live tayo. Ito, ang video na to, yung video ko kagabi kay Zards, 'di ba? Hindi pala daw siya si Donsky, pero yaya siya ng yaya na na mag-explore. I'm so sure exploration to, hindi explanation. Pero explanation ang nakalagay dito eh. Hindi, baka siguro typo lang or nag-autocorrect lang yung keyboard niya, 'di ba? Kung hindi kasi Donsky, live tayo. Alam ko nagyayaya lang sa akin ng exploration si Donsky eh. Hello, Stephen House. Ito, meron akong lilinawin dito. Ito, 'di ba, pinaliwanag ko na ilang beses ko nang pinaliwanag 'to eh. 'Di ba? Pag nasa public yung video mo, 'di ba? Hindi maiiwasan na hindi mag-comment yung ibang tao. 'Di ba? Pag nasa public yung video mo. 'Di ba? Tingnan mo bobong hindi si Donsky kasi hindi daw siya si Donsky eh. 'Di ba? Tingnan mo bobo sagot niya. Kunyari public market, pwede ka ba kumuha sa paninda nila na hindi ka nagbabayad?
Come on, men. Ano bang analogy yan? Pambobo naman ang analogy, men eh. Di ba yung video nyo ba, kinukuha ko at ina-upload ko sa ano ko? Sa channel ko as it is, nang wala akong kino-comment? Di ba? Hindi naman ganun ang ginagawa ko eh. Yung katulad na kila Reborn at Sheila, ganun ba ang ginagawa ko? Yung mangunguha ng video, i-upload na lang ng walang ginagawa? 'Di ba? Kaya nga kayo paulit-ulit ko na lang sinasabi eh. Kaya mo nga ako tinatanong base sa sinabi ko, 'di ba? So meaning ang pinapanood mo sa akin yung sinasabi ko. 'Di ba? Hindi yung video mo or video ng Ghost Hunter mo. 'Di ba? Ako yung pinapanood mo, kaya mo tinatanong 'yan. So ibig sabihin, content ko yung pinapanood mo. Gets nyo na? O hindi pa? Kasi kung public market daw, 'di ba? Pwede ka bang kumuha ng paninda nila, hindi ka nagbabay? Ito naman ang bobo talaga ng comparison, ano? Kaya nga sinabi ko sa iyo dito, hindi pwede, need mong bayaran 'yon kasi aariin mo yung paninda niya eh. 'Di ba? Aariin mo yung paninda niya. Kailangan talagang bayaran mo 'yon. Katulad ng video nyo, di ba, hindi ko naman inaari ang video mo eh. Pagre-reactan ko nga, sinasabi ko nga, video nyo yan eh. Oh, ito ang video ni Donsky. Re-reactan natin ngayon. Di ba? Hindi ko inaari ang video nyo. Inyo yan. Ba't ko aariin ng peke? Kaya nga sabi ko sa inyo dito, sabi ko, kunwari, public market, pwede ka ba kumuha sa paninda nila na hindi ka nagbabayad? Sabi kung gano'n, hindi pwede, need mong bayaran. Kung kukunin mo at aariin mo yung item. Para sa'yo na yon, bayaran mo yon. Pero sabi kong gano'n, pwede mo sabihin if sariwa yung paninda niya o hindi. Komentaryo lang naman ang gagawin mo eh. 'Di ba? Sabi mo, ate, itong binibenta mong isda, ano na pala to eh. Hindi na pala to sariwa eh. Inaari mo na ba yung paninda niya? Napakatanga naman natin, men. Sobrang tanga talaga nitong kung hindi man si Donsky to. Napakatanga nito. Ito yung patunay talaga na bobo yung Ito yung tinatawag na cognitive dissonance, men eh. Yung talagang iaayon niya talaga kahit isang katerba na yung binigay mong proof na hindi pagnanakaw yung ginagawa mo, talagang iaayon niya yung utak niya dun sa layunin ng Ghost Hunter or ng sarili niya para mapalitaw niya talaga ng pagnanakaw. 'Di ba? Sabi kong ganon, kailangan mong bayaran kung gusto mo ariin, pero pwede mong sabihin kung sariwa ang binibenta niya, pwede mong sabihin if inuulol ka ng tindera sa timbangan niya, kung may daya yung timbangan niya, pwede yun. 'Di ba? Magko-comment ka. Gets mo pa ba o hindi? Yun ang sabi ko. Ano ba? Napakatanga talaga. Hindi naiintindihan. 'Di ba? Tapos ang comment niya ganito, Bungo TV, di magnanakaw ka kasi di ka nagpapaalam sa may-ari ng video. Gets mo ba? Bungo na bugok. Hindi daw ako Sabi ko, halatang hindi siya nanood dun sa explanation ko sa sa fair use. Pag nanakaw daw, kasi hindi daw ako nagpaalam, malinaw naman dito, men, O Copyright Alliance sabi, tatagalugin ko na ha, para sa bobo tanga na hindi nakakaintindi. What is fair use? Ano ba ang fair use? Tatagalugin ko na nga po, mga kababayan ko, tatagalugin ko na. Fair use permits a party to use a copyrighted work without copyright's owner's permission for purpose for criticism, comment, news reporting. Ano sa Tagalog niyan? Ang fair use daw ay pinahihintulutan ang ibang partido na gamitin ang copyrighted work na walang permiso sa may-ari. 'Di ba? 'Di ba? Para sa criticism, sa pagpupuna, sa komentaryo, sa balita, 'di ba? Sa reporting, sa pagtuturo, pwede pala ayon sa doctrine ng fair use eh. Kahit hindi magpaalam eh. Sa Google mo lang kinuha. Dito tayo sa Google Support. Google Support, 'di ba? Yan ang may-ari ng YouTube. YouTube Help. Nakikita mo na, YouTube Help yan ha. Mismong YouTube na nagsasabi. Yung may-ari mismo kung saan ka nag-upload ng video, yun na nagsasabi. Ano sabi ng Google? Fair use is illegal. Legal doctrine daw yan that says, ang nagsasabi,
You can use copyrighted protected material under certain circumstances without getting the copyright owner's permission. Diba? You can reuse. Pwede mong gamitin yung copyrighted protected material under certain circumstances. Ano ba yung mga certain circumstances na under daw sa mga circumstansya? Katulad nga ng criticism, comment, news report. Ano bang ginagawa ko? Kinikriticize ko yung video nyo, di ba? Pasok ba yun sa fair use? Di ba? Ayan o, mismong Google na nagsabi na you can reuse copyrighted protected material under certain circumstances without, walang pahintulot, 'di ba? Without, para kahit hindi mo makuha ang pahintulot ng copyright owner, yung may-ari. Kasi nasa public nga yung video. O sasabihin nyo Google, sa ibang bansa, dito ba sa Pilipinas? Ano yan? Dito, search natin sa batas ng ng Pilipinas, pambihira. Ito yung pinang-daldal ko kay Esoy eh. Ano ba, paulit-ulit na lang tayo dito, min eh. Hindi natututo eh. O, under copyright law. Republic Act. Republic Act number 10372. Law Philippines tayo. Dito pupunta sa 185.1 under RA 10372. Ang nakalagay dyan, tingnan natin ha. 185.1. Saan na ba yan? Ito, batas ang sinasabi ko sa inyo ha. Huwag kayong tatanga-tanga, pambihira kayo. O ito. Ito ay Republic Act 10372. Under Section 12. Diba? Under Section 12. Section 185.1 of Republic Act number 8293. Nababasa nyo ba? Is hereby amended to read as follows. Section 185, fair use of a copyrighted work. Diba? The fair use of copyrighted work for criticism, comment, news reporting, teaching, included limited of number of copies for classroom use. Kahit nga gamitin sa classroom yung video mo, tanga! Diba? Sa scholarship, sa research, and similar purpose, mga katulad nun, is not infringement of copyright. Diba? Hindi daw infringement ng copyright yon, men. Ano ba? Batas na natin na nagsasabi niyan, Niread ko na sa'yo yung batas ng Pilipinas. Wala ka nang mailulusot na, hindi, ang Google ay sa US lamang. Ang Google batas na natin ang nagsasabi. Tatanga-tanga pa rin ba tayo? Donsky? O kung sino ka man na hindi nagpapanggap na si Donsky? Come on, di ba? Kailan ba tayo matututo dito? Binaon na kita ng binaon, animal. Di ba? Di ba nananawa? Yung mga viewers ko nga, nananawa na nga sa kakasagot niyan eh. Di ba? Pero hindi. No! Para sa mga bobo tanga-tanga, ipipilit pa rin nilang pagnanakaw. Ipipilit pa rin nilang pagnanakaw. Pero yung ginawa nila Reborn at Sheila na nag-upload ng video na wala silang komentary, hindi pagnanakaw yon. Kasi idol nila yun eh. Yun ang tinatawag na cognitive dissonance. Diba? Tsaka double standard. Kapag ka mga mga idol nila ang gumagawa, hindi pagnanakaw yon. Diba? Pag nire-react ni Boss Rino na puro positive ang sinasabi doon sa video, hindi rin pagnanakaw yon. Proceed na tayo doon sa mismong content natin. Ito naman, ito video na to, ito na yung mismong main content na dapat kanina pa natapos eh. So ito, maraming nagre-request, maraming nagsasabi, binata daw, lumutang umano sa hangin matapos sinapian. Lumutang daw sa hangin. Tingnan nga natin to mga men.
Di baka naman totoo talagang lumutang sa hangin. Oh. Umani ng samut-saring mga komento sa social media ang videong ito kung saan makikita ang isang lalaki na umano'y sinapian ng isang masamang espiritu. Kabilang sa komento ng mga netizen na baka nalulung umano sa illegal na droga, habang ang iba naman ay naniniwala na sinapian talaga. Dahil dito, hinanap ng Brigada News Team ang gwardiya na mismong tumulong sa lalaking nasa video. Nakilala namin si SG Domingo Magdato, security guard ng NDFI sa Alunan Avenue nitong lungsod ng Coronadala. Ayon kay Domingo, Lunes umano nangyari ang insidente kung saan patapos na ito sa kanyang duty alas 11 ng gabi, isang binata ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong dahil nahabol umano ito. Ngunit hindi naman ito nakita kung may umahabol sa binata hanggang nagsabi ito na hindi nakikita ng normal na tao ang umahabol sa kanya. Dahil mukhang nag-drugs to ito, tinanong ng gwardiya kung masama o mabuting espiritu ang umahabol sa kanya. Ngunit bigla na lamang itong bumulagta sa sahig at namumula ang mata hanggang ano to? Adikto. Na tila'y lumutang ang buong katawan ng binata at nagsasalita umano ng di maintindihan na lingwahe at doble din ang lakas sa normal na tao. Sa pagto, gulpi lang nga nagtindog nga nag-isa-isa nga daw isa kakawayan nga gintumba lang diri. Bigla na lang tumayo tapos. Kay kung wala ko nasalaw, naigugid ang siguro ang iyang ulo sa pirtaan sa among diri nga kwarter. Dahil sa insidente, agad itong humingi ng tulong sa isa niyang kasamahan at dito na kumuha mga ito ng asin at bawang, ganon din langis sa may basbas ng holy water at dali-dali namang ipinahid sa kamay, ulo at paa ng nasabing kakaratiin pa ni kuya oh. Video na matapos ang ginawa ng nasabing gwardiya, may lumabas na usok sa bunganga ng binata at dito na ito unti-unting bumalik sa normal. Ginpangamuyuan ko sa Nasaan yung usok? Nga Ginoo, ihatag sa iya ang banal nga Espiritu Santo, halin ka demonyo sa lawas ang bata nga ini. Agad namang rumisponde ang ambulansya ng Red Cross at tiningnan ang binata kung saan nakita nilang normal na ang sitwasyon at nakakapagsalita na ito ng maayos. Dahil sa insidente, nagdesisyon na lamang ang mga ito na ihatid pa uwi ang nasabing binata. Pinabulaanan din ni Domingo ang mga aligasyon na baka nalulung umano sa masamang bisyo ang binata dahil ayon sa kanya, iba umano ang nakadroga kumpara sa sinapian base na rin sa kanyang mga karanasan. Yan ang ulat, ito si Brigada Jed Sibanes Gabe in the heart of changing lives. Okay. Dito sa video na to mga men, lumutang daw sa hangin I disagree na lumutang sa hangin. Kasi may kakayahan ng katawan natin mag-stretch talaga at patigasin yung katawan natin Mukha nga naman talaga, magiging honest ako mukha naman talaga lumutang sa hangin talaga. Mga komento. Pero kung makikita nyo dito mga men, hawak-hawak kasi siya Hawak-hawak siya siguro. Hindi, pwede naman lumutang yan. Kahit hawak-hawak mo, pwede naman lumutang. Pero, maniniwala ako 100% yan na lumutang. Hindi ko isinasara Hindi ko isinasara sa paranormal to. Hindi ko isinasara. Malay mo nga naman, malay mo. Pero maniniwala ako 100% kung walang may hawak dyan. Kasi kaya, sa katawan ni Kuya na sinasaniban, quote-unquote sinasaniban, parang kaya naman na palitawin mo para lumulutang. Ako hindi naniniwala. Nasa 70% o 80%. May humahawak kasi May humahawak Diba? Sa social media. Halimbawa, nakaganyan Pag pinatigas mo talaga yung katawan mo na ganyan, tapos nahawakan ka sa paa at ulo, diba? Ano talaga, hindi siya lumutang. Para sa akin, hindi siya lumutang. Video ito, kung saan makikita ang isang lalaki na umano'y sinapian ng isang masamang espiritu. Kabilang sa komento ng mga netizen. Pwede mangyari, seizure siguro to. Seizure. Yung mga may epilepsy, pwede. Diba? Na baka nalulung umano sa illegal na droga, habang ang iba naman ay naniniwala na sinapian talaga. Dahil dito, hinanap ng Brigada News Team ang gwardiya na mismong kakaratihin ni Kuya. Tamo, nung binitawan na ni Kuya, bumagsak na, diba? Naniniwala na sinapian talaga. Dahil dito, hinanap ng Brigada News Team ang gwardiya na diba? Hindi naman lumulutang sa video. Nakilala namin si SG Domingo Magdato. Tapos yung sinasabi niya, nung una, parang medyo convinced ako na naka-drugs. Nung una. Pero nung bumalik sa normal, alam ko na yung may idea ako. Qualified po ako magsalita kasi nag-aaral din po ako psychiatric dun sa profession ko. 'Di ba? Nakikita ko na signs and symptoms sa schizophrenia to
'Di ba? Ano ba yung kwento? Umani ng samut-saring mga komento Yung sa accounts social nung media ang videong ito kung saan makikita ang isang lalaki na umano'y sinapian ng isang masamang espiritu. Kabilang sa komento ng mga netizen na baka nalulung umano sa illegal na droga, habang ang iba naman ay naniniwala na sinapian talaga. Dahil dito, hinanap ng Brigada News Team ang gwardiya na mismong tumulong sa lalaking nasa video. Nakilala namin si SG Domingo Magdato, security guard ng NDFI sa Alunan Avenue nitong lungsod ng Coronadala. Ayon kay Domingo, Lunis umano nangyari ang insidente kung saan patapos na ito sa kanyang duty alas 11 ng gabi, isang binata ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong dahil nahabol umano ito. Ngunit hindi naman ito nakita kung may umahabol sa binata hanggang nagsabi ito na hindi nakikita ng normal na tao ang umahabol sa kanya. Ano yun hallucinations yun Illusion yung nakikita nung hallucination. Ano ba yung hallucinations? Ang hallucinations kasi pwedeng product yan ng mental illness, 'di ba? Or pwedeng dulot ng drugs. Yung tatay ko dati. Tinuro ko siya maraming gamot galing siyang operations kasi in open heart surgery 'yon. Kung ano mga sinasabi nun sa akin nun. 'Di ba? Andiyan na yung mga CIA, 'di ba? Kukunin na ako ng mga CIA, mag-ingat kayo, itago nyo yung mga gamit natin. Gano'n ang tatay ko noon. Kasi nga may yung anesthesia niya, nakaka-epekto yun sa circulation ng mentality ng tao. Hindi naman dugo ng takbo ng pag-iisip ng tao. May mga tinatawag niya na hallucinogens 'Di ba? Pero hindi lang sa drugs ang niyan tungkol niyan. Pwede causes ng hallucination. 'Di ba? Typical a symptom of psychosis yun related disorder, particularly schizophrenia. 'Di ba may ganire? Pwede ring resulta ng substance abuse, naka-drugs, neurological conditions and temporary situations. Pwede rin halimbawa sobrang takot, 'di ba? Sobrang halimbawa naman sa sobrang takot, tinakot ka ng tinakot. Let's say halimbawa, oy, nandito tayo sa bahay, alam mo ba maraming pinatay dito sa bahay na to. Matatakotin ka sa multo, may phobia ka talaga sa mga madidilim at dito madilim. May pinatay dito, marami nagpapakita ditong kaluluwa na hindi matahimik. Di ka naman takot na takot ka, pwede maging result ng hallucinations yun. Yung ganon. Katulad dito, psychosis o may ganon, di ba? Ako para sa akin, na-explain ng science yun. Yung ganon. Substance abuse, drugs, siguro nasa 50%. Kasi, pwede, halimbawa, bumaba na yung tama niya, Pwede, siguro, nasa 70% tataas ko, na drugs yon. Kasi bumaba na yung tama niya, naging normal na siya Pwede, Pero dapat matagal yun kung nag-drugs yun medyo abuti pa kinabukasan pa. Pero, bet ko 90% yun, schizophrenia. Kasi yung schizophrenia, split personality yun minsan okay ka naman, tapos biglang magiging ganon. Actually nga, yung signs niya na may naghahabol sa kanya, pwedeng pumasok sa paranoia yun Isa sa signs and symptoms din ng schizophrenia. Then hallucinations. 'Di ba? Nasa 90% ako kung akong tatanungin. Opinion ko lang po may ganun. 'Di ba? Lahat naman ng may ganun hindi naman pinapakita na minsan nga kala mo normal 'yan tapos bigla na lang may makikita Nag-duty po ako sa Metro Psych. 'Di ba may mga ganyan. Tapos yung laging praning, paranoid. 'Di ba? Hindi kayo, gusto kong marinig kung ano yung thoughts nyo dun sa nagva-viral na video na yan. Yung lumulutang, hindi ako convinced sa lumulutang kasi may nakahawak 'Di ba? Kaya nga open naman ako kung paranormal yan. Halimbawa walang humawak tapos biglang gumanon. Kikilabutan ako nun, men. Pero dito hindi, parang explainable naman siya Hindi kayo, anong tingin nyo? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.